tungkol po sa pahayag ni Pangulong BBM, pero patuloy po ang pamamalagi ng mga boss pa mismo ng mga Pogo dito. Ano po ang inyong assessment sa kanilang pamamalagi sa bansa? Gaya nga po ng una ko nabanggit kanina bago tayo po naputol, ang talagang problema ho natin dito, yung mga dati nang nakansila ng PAGCOR noong July 2023 na mga Pogos. Kasi yung mga nakancel po na yun, despite losing their permit, nagpatuloy po yung mag-operate. Wala ho tayong problema dito sa mga PAGCOR regulated kasi they're winding down, honestly. Katulad yung nabanggit na pinakamalaki dyan sa Island Cove, as of this week, parang nasa 30% na lang po ang operational po doon. Karamihan ay nag-aalisan na rin ho. Pero talagang yung mga illegal, they've broken down into smaller units. Kanina may mga ka-meeting kami at binabanggit sa amin na yung mga dating hindi natin nahuli doon sa Porac at saka sa Bamban, nag-relocate lang dito sa ilang mga lugar sa Central Luzon. Nasa mga apartment units lang daw po na nasa 15 to 20 persons lamang. Bakit po sila nangangahas? Bakit po malakas ang kanilang loob kahit na po ipinagbawal na at sila po'y tinutugis? In all honesty and fairness, mukhang meron talaga silang mga sinasandalan ng mga local enablers. Kaya nga po, ang sabi ng Pangulo sa amin, kinakailangan namin mas tugisin pa, mas palalimin yung aming mga investigasyon para malaman namin at matukoy kung sino yung mga local enablers na tinatawag. Kasi dito humihiram ng lakas ng loob itong mga scammers na ito Opo. So kapag sila po'y nahuli, parang ganyan, sila po ba'y deported or sila po'y mananagot sa batas sa Pilipinas? Meron ho tayong mga nakakasuhan. Generally, ito po yung mga bosses. Ito yung mga managers, mga team leaders, ganyan. Katulad yung na-raid natin dyan sa Lapu-Lapu, we were able to file charges against 16 of the bosses and the operators. Pero a good number of them, we simply file immigration charges. Dinireport po natin, tapos pinapadala natin sa kung saan man sila napupunta. Pero pagdating po sa China, automatic po nakukulong din ang mga yon. So nasisigurado naman po natin kulong sila pagbalik ng China? Yes, ma'am. That is 100% affirmative. Nabanggit niyo po ang tungkol sa mga libingan ng mga pinatay na Pogo worker. Paano po ninyo ito natukoy? Meron ho kasi tayong mga natanggap na mga reports. Kahit po ng kasagsagan pa lang ng ating pag-wind down doon sa operation natin sa Porac. Kasi meron kami natanggap ng mga intelligence reports na itong Porac o Lucky South 99, marami talagang mga naganap na mga torture, murder, and so on and so forth, mga killings po sa lugar na iyon. Okay. Kaya nung nakakuha namin yung mga reports na yun, we compiled them as best as we can, and then some local witnesses provided first-hand knowledge na di umano, meron silang mga alam na mga actual na mga pinaglibingan. So, inassess po namin kung gaano verified yung mga information na yon. At sa aming paniniwala, merong mga 2 hanggang 3 na possible sites na pwede naming tingnan at applyan ng search warrant po. Diyan po sa Lucky South 99. Bakit po sila pinapatay? Ma'am, ang kadalasang rason po noon, ito po yung mga hindi nakakamit ng kota o di kaya pinanghinaan na ng loob at hindi na gusto magtrabaho ng tuloy-tuloy doon sa mga scam centers na ito, dahil sa ayaw nila magtrabaho na, pinapatay na po sila. Meron na po tayong napakulong na aktual na pumatay sa mga ito? Wala pa po. Pero may mga nakasuhan na po tayo na mga individual dyan sa Lucky South 99, Porac, na mga aktual na nanakit, ng torture, ng kidnap po. Kasapagkat meron tayo nakuhang 2 aktual na mga biktima na nandito ngayon nakapangalaga sa atin under the Witness Protection Program. Yung report naman po na raid sa Pampanga at Tarlac na nakatakas at lumipat lang sa Cebu, may iba pa bang mga ganoong kaso ring inyo pong fina-follow up? Marami pa, ma'am. In all honesty po talaga. Tapatan lang, wala kaming itinatago. Bagamat patuloy ang aming pag-verify sa mga information, patuloy ang aming pagkakasa ng mga case build-up, para makapag-apply kami ng search warrant, pero ang dami pa ho talaga nila. Sir, meron po akong kakilalang mga nagpaparenta ng mga building at may mga nagtatanong po daw na kung pwedeng rentahan, nalalaman pong Pogo. May pananagutan din po ba ang mga nagpaparenta o nagbebenta po ng property sa Pogo operators? Yes, ma'am.
Kapag sa POGO operator mismo, kapag legal po at may permit, wala akong problema. But then again, since the President already banned all of this last July 22, all applications in relation to POGOs are suspended and cancelled. Now, kapag may napatunayan lalo na may trafficking in persons, mga pambubugbog, pangingidnap, meron ho silang pananagutan under the Republic Act 9208. Ito po yung batas natin laban sa trafficking in person. Sapagkat mayroon hong probisyon sa batas na kapag ikaw ay nagpaparenta sa isang grupo o individual na ginagamit ito para sa trafficking in persons, meron ka ring pananagutan that will be forfeited in favor of the state. Maraming salamat, PAOCC spokesperson Winston Casio.